saktong mainit-init pang balita, meron na naman pong bansa na bumitiw sa International Criminal Court. Ito po ay ang bansang Chad. Ang bansang Chad po ay ang pang-apat na bansa na galing sa Africa na nagbigay notice na sila'y bibitiw na sa ICC. Bago po ang Chad, 3 African states, ang Burkina Faso, ang Mali at ang Niger ay nagsabi na sila'y bibitiw na rin sa ICC. Bago nga po yan, ang Burundi at ang Pilipinas ay tapos na po yung proseso ng pagbibitiw. So ngayon po, meron din mga bansa na nagsabi na bibitiw sila pero binawi. Yan po ang mga bansang Hungary, South Africa, and Gambia. Ako po ay naniniwala na ang susunod na bibitiw talaga ay magtutuluyan ng bibitiw ang South Africa at ang Gambia kasi nung minsan nagbigay na sila ng notice na bibitiw sila. So ito na pong mga pag-withdraw, lalong-lalo na nagaling sa African states, sa tingin ko hindi naman po yan dahil sa banta ng Amerika na talagang kailangan mga kaalyado nila ay bumitiw, no? Karamihan naman po itong mga African states na ito ay hindi naman talaga aliado ng Amerika dahil mas malapit ang kanilang relasyon sa mga European states na sumakop sa kanila at ang dahilan kaya sila bumibitiw ang tingin nila patuloy na pananakop sa kanilang pagiging soberenya mga bansa ang pagiging miyembro ng ICC. Gaya nga na sinasabi natin sa kaso ni Tatay Digong na hindi dapat ng ICC ang siyang maglilitis sa mga kaso na di umanong nangyari sa ating teritoryo dahil tayo isang malaya at soberenyang bansa, kinakailangan mga Pilipino hukuman ang maghahandle niyan. Pero itong Chad withdrawal po, sa tingin ko, isa pa lang ito sa marami pang mga bansa na bibitiw. Ang prediction ko nga po, South Africa, Gambia, dahil minsan na sila nagbigay ng notification, tutuluyan na. At matapos yan ay yung iba pang miyembro ng African Union. Meron pong 55 states na members ng African Union. At kung bibilangan nyo po, 4, 5. 5, tapos yung South Africa at saka ang South Africa at saka ang Gambia ay nagbigay na. So dun sa 55 na yon, less 7, ang natitira po ay 48, no? So sa tingin ko sa 48 states na yan, baka halos lahat sila ay bumitiw na sa lalong mabilis na panahon. Sabihin na lang natin na bago pa nagbanta ang Amerika na kinakailangan talagang brick by brick buwagin ang ICC, itong mga African nations nito ay nagrereklamo na sila ay pinagdidiskitahan ng ICC na para bagang wala nang ibang pupwedeng malitis. Kaya naman ang ginawa ng dating prosecutor na taga-Africa, kinasuhan nga si Tatay Digong para sabihin, meron kaming Asyanong linilitis, hindi lang mga Afrikano. Pero a bit too late kasi mga bagong kaso na nasasampa sa ICC at yung mga warrants of arrest na ini-issue ay laban lahat sa mga African nations. Tayo nga lang po at dihamak na hindi African nation na lately ay sinampahan ng kaso. Maliban na yan doon kay Putin at saka kay Netanyahu na alam naman natin na hindi nila mahuhuli kasi hindi sinusuko ang kanilang mga tao ng kanilang gobyerno, di gaya ng gobyernong bangag na sila pang nagsuko sa ating mahal na Presidente Duterte dyan sa ICC. O nga pala ho, kumakalat ang chismis na si Senator Bato de la Rosa daw po ay naaresto, no? Wala pa pong kumpirmasyon. Pero sa tingin ko, hindi talaga sila magbibigay ng kumpirmasyon kung tuloy yan o kung totoo yan at diretso nang ipadadala sa dahig. Ako naman po, dahil kaibigan naman natin si Bato, no? Handa naman po tayo na magbigay ng tulong kay Senator Bato. Kung hindi ngayon po, kasi ngayon ay nag-aantay pa rin ako ng decision sa asylum ko para magkaroon ng travel document. Kinakailangan kasi ng travel document o passport para ikay maging abogado sa ICC dahil tatatakan doon ang iyong visa bilang ICC counsel. Na-revoke nga po yung aking visa yung passport ng gobyernong Pilipinas. Ina-appeal ako po yan o di naman kaya inaantay ko yung decision ng Austria dahil kapag ako ay nabigyan ng asylum, bibigyan din ako ng travel document. Pero nakipag-ugnayan na po ako, dati-dati pa, na meron ako mga pinakilalang abogado na sa kampo ni Senator Bato at handa naman po silang saluhin si Senator Bato kung totoo na nahuli na siya at papunta na siya dito sa dahig. Huwag po kayo mag-alala. Come to think of it, bagamat alam ko ang sentimiento ni General Bato, si Senator Bato, na ayaw niya magpakulong, lalong-lalo na dahil walang jurisdiksyon ng mga dayuhan sa ating mga nasyonal, siyempre, kahit papano, kung totoong naaresto si Senator Bato at ginawa naman niyang lahat para hindi siya maaresto, meron ng kasama ngayon si Tatay Digong doon. At least dalawa na silang maghuhuntahan doon, bagamat alam ko
na hangga't maaari ayaw talagang magpasakop sa jurisdiction ni Senator Bato ng mga sa jurisdiction ng mga dayuhan, gaya na hanggang ngayon talagang pinagpuputok-butsi ni Tatay Digong ang pagkakaroon ng jurisdiction ng mga dayuhan sa ating mga Pilipino. Gaya rin ng sentimiento ng mga members ng African Union na isa-isa nang bumibitiw sa ICC. So anyway, yan po ang latest sa ICC. Ulitin ko lang po na hindi automatic na kung mauubos ang membership ng ICC, mapapawala na si Tatay Digong. Sa totoo lang po, yung mga bansa ng European Union, dahil sila naman talaga ang nagpasimuno nitong ICC, mananatili pong mga miyembro yan, miski sila lahat ay mga kaalyado ng Amerika. At kaya naman nilang sustentuhan yung korte. Pero ang implication po, kung karamihan ng mga bansa ay bibitiw na sa ICC, mawawalan ng moral ascendancy ang ICC bilang isang international court. Hindi na siya tatawagin international court, siya tatawagin ng European Court of Criminal Law, no? European Court of ICC, International Criminal Court, maging European Criminal Court kasi puro Europeans lang ang matitira dyan. At pangalawa, siyempre, yan ay magbibigay dahilan para mag-isip nga ang mga judges ng ICC ano bang paraan para mapanatili na maging miyembro ang mga bansang kasapi sa ICC. Kung ang number one na reklamo ng mga miyembro ng ICC ay dahil naghihimasok ang ICC sa mga bagay-bagay na nakakareserba sa mga lokal na hukuman, ayan, po pwede nilang sabihin, tama naman na itong kaso ni Tatay Digong, dahil hindi nasunod ang ICC, na hindi siya hinarap muna sa Philippine courts, ay dapat siyang mapalaya. Gagawin itong desisyon nito para nga makumbinse yung mga bansa na hindi pa nagbibitiw, na wag muna magbitiw, dahil bagamat nagkamali ang ICC sa pre-trial chamber na maghimasok sa jurisdiction ng mga lokal na hukumang Pilipino, ayan, pwede naman sabihin na nagkamali kami, at dahilan para yung mga bansang umalis na or aalis na ay magbago ng isip. Yan ay kung gusto nila magpatuloy pang ICC. Pero kung sila magmamatigas, talagang malalagas. Pag nalagas, hindi lang yan magiging European Court of Criminal Court, pero mahihirapan din sila na magkaroon ng pagtutulungan sa mga estado para sa ebidensya. Bagamat alam naman natin na itong si Bangag, walang kaduda-duda na makikipagtulungan sa ICC, hindi naman nila makukuha yung ganyang pagtulong pagdating do sa mga ibang bansa na hindi nakasapi ng ICC. At syempre, yung pondo. Walang kaduda-duda, kaya ng European Union sustentuhin ang operation ng ICC. Pero ang tanong, gusto ba nila? Dahil ito na nga, may problema na sila na Amerika umaatras na sa gastusin ng pagdidepensa sa Europe at tinataasan ng mga bansang Europe ang kanilang budgetary allocations para sa defense. So kaya ba nila itong karagdagang panggastos, no? Samantalang halos lahat ng European countries may problema na rin sa dumaadagsang numbers sa mga asylum seeker na karamihan naman talaga ay economic migrants. Yung mga dayuhan na gusto lang ng mas mabuting buhay sa Europa, hindi gaya ko na talaga namang dinidiinan, no? At pinipersecute dyan sa Pilipinas. Anyway, so yan po ang latest sa ICC. Ang latest naman po sa impeachment ni Inday Sara, siguro nakita nyo naman yung mga katawa-tawang mga bagay na nangyari kanina. Yung tinanong ni Attorney Powa on cross, meron ka bang nalalaman na kahit isang sentimo na ginamit ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang personal na packet? Ang sabi ni Lona Kapunan, "Hoy, wag kang sasagot." Ano ba yan? Ba't naman ganun na mayroon pang huy, no? Tsaka bakit naman ayaw pa sagutin? Kung ang answer naman yes or no, bahala naman yung witness na makakasagot, no? At malinaw din po na itong testimonya nitong COA auditor neto ay mga observations lamang. Hindi po ito mga COA findings na, dahil mga COA findings ay talagang COA mismo nag-i-issue in the form of notice of disallowance. At itong mga observation reports niya ay hindi po mga notice of disallowance. So baliwala po yung mga obserbasyon niya. At malinaw din po na walang personal na kaalaman itong witness neto sa kahit anong pangungurakot ni Inday Sara pagdating dito sa kanyang confidential fund, no? So anong napruebahan ngayon ng prosecution? Well, yun lang. Mga personal na mga audit observations na wala naman pong bisa dahil wala naman siyang jurisdiction, wala siyang kapangyarihan na magsabi na mali itong mga paggagastos nito. Yan po ay tanging po pwede lang gawin ng COA
sa pamamagitan ng notice of disallowance. Importante po na nabuking itong witness nito nang sinabi niya na si VP Sara lang ang kaisa-isahang VP na mayroong confidential fund. Meron naman palang confidential fund si dating VP Binay. At dahil hindi naman siya ang nag-audit kay VP Binay, hindi niya alam, hindi niya makukumpira kung paano na-liquidate ni VP Binay yung kanyang confidential fund at hindi niya maihahambing ito sa pag-liquidate ni VP Sara sa kanyang confidential fund. All in all, ano ang naging puntos para sa depensa? Una-una, walang COA notice of disallowance. Lahat ng mga sinasabi ng testigo, personal niyang obserbasyon. Pangalawa, walang pruweba ng rakot si VP Sara. Pangatlo, limitado ang mga obserbasyon itong si Wamil sa kanyang mga audit observations at hindi po pwedeng magkaroon ng legal conclusion. Tapos, na-establish po ng depensa na walang first-hand information itong si Wamil sa pangungurakot at saka syempre yung argumento na yung medical at saka food assistance ay pwede naman pong magamit as part of confidential funds kasi syempre yung pinanggagalingan naman ng mga confidential information may mga pangangailangan din para sa pagkain at para sa gamot. So sa tingin ko, matapos ang 12 days, matapos ang 25 million times 12, magkano na ba yun? 25 million times 10 is 250 million times 12. After 300 million, wala pa rin napuntuhan. Wala pa rin napatunayan pangungurakot. Wala pa rin napapatunayan na pagtaksil sa tiwala ng taong bayan ang prosekusyon dito po sa patuloy na paninira kay VP Sara. Agree ba kayo or disagree? Well, kung agree kayo, like and follow me. At kung hindi naman, bahala kayo sa buhay ninyo. Ito po inyong Spoksagbayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless